Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang naisiwalat na alleged na plano ng China kung papaano nila lusubin ang Pilipinas in case na magkagera. Okay, alleged lang ito. Huwag kayong matakot. Mabuti yung napapag-usapan para makapaghanda tayo, lalo na yung pagdarasal natin na sana maiwas tayo sa ganitong mga sakuna. Okay. Ang nagsabi nito, itong nagsiwalat sa plano ng China na paglusob, hindi ordinaryong tao. Sino? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Okay, may nagpadala sa akin ng short video ni Senator Amy, basta member siya ng Maharlika Buljakera Support Group. Pinanood ko, medyo nakaka-alarma. Kaya lang, relax lang tayo. Okay? Pag-usapan natin mamaya ito. Pakinggan natin si Senator Amy itong isiniwalat niyang plano ng China. Pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Okay? Ano masasabi nyo? Ako, inulit-ulit kong pinanood, baka mamaya artificial intelligence. Kaya lang, talagang si Senator ay may nagsasalita. Okay, o isa pa, tingnan ninyo kung artificial intelligence kasi baka mamaya niloloko lang tayo ng nag-post nito. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun.
Oh, ano sa tingin nyo? AI ba ito? Sa akin, parang tunay na si Senator ay may nagsasalita. Pinakita ko sa mga kasamahan ko, sabi niya, tunay daw, hindi daw AI. Ano ba yan? Oh, okay, unahin natin yung, dito narinig ko yung 17 na ang EDCA sites. Ang ina-announce lang, siyam. Kailang panahon pa ni PRRD nung malapit ng eleksyon, sinasabi na marami pang idadagdag na EDCA sites. Baka hindi lang nila ipinapaalam sa publiko. Bakit nasabi ni Senator Amy na 17? Yan, dami na yan. 17. Okay. So, nag-research ako sa hypersonic missiles comparing sa ballistic. Ang conventional ballistic missiles. Ang ballistic missiles, yung trajectory niya is it's a curve. Predictable yung paglipad niya, tapos pagbaba niya, may pattern, parang arc na ganun. Kaya kung ballistic missile, kayang-kaya ng opposing country, example US, kayang-kaya niya na salubungin. Example, yung US, meron silang Patriot na missile defense system. Yung nangyari sa Israel, Israel, yung Gaza war na ngayon, tapos nakisawsaw ang Iran. Ang Iran nagpalipad ng hundreds of missiles, ballistic. Ang Israel, meron silang Patriot na missile defense system. Kaya pagpalipad pa lang ng Iran yung kanilang mga missiles ba o rockets, ano yun? Predicted ang lipad pag ganon. Kaya sinalubong ng Patriot missiles defense system na nasa Israel, kaya karamihan na intercept dito pa lang sa atmosphere na natamaan na, kaya pumutok dito sa taas, debris lang ang babagsak sa lupa. Ganon. So, pwede madepensa ng isang bansa basta yon yung dome, ano ba yung tawag ni Senator Remy? Kaya lang kung hypersonic, wala na. Ni-research ko rin ang hypersonic missiles. Ang China meron ng hypersonic. Ang Russia meron na rin. Ang US meron na rin. Yung tatlo na yan, meron na sila eh. So, kung hypersonic, hindi ma-predict. It can maneuver. Yung hypersonic, parang mas mautak kaysa ballistic. Pwede niyang i-evade ang mga sasalubong na missile para laban. Kaya nga sabi ni Senator Amy is unstoppable. Sabi niya, hindi kaya ng US na pigilan ang mga hypersonic na missile na. So, yun po, although ulitin ko, alleged lang ito. I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung sinasabi, nakita niyang plano. O baka sinadyang ipinakita ng China sa kanya. Pwede rin. Baka sinadya para warning sa atin na sabihin mo sa kapatid mo, mag-isip-isip. Kasi kung hindi, ito naka-ready na 25 targets, tatamaan namin kayo dyan. Kaya pala, yung usapan ni Senator Amy at saka itong Jose Alejandro, takot na takot daw si Governor Manotoc sa Ilocos Norte. Kasi nga, may nakatutok ng mga missiles sa Ilocos Norte. Sa Batanes. Nabanggit niya yung Brahmin
missiles. May missiles tayo na bili from India. Yun na yung Brahmin o Brahman o Brahmos. Nandyan na pala sa Batanes. Nakatutok yun sa China. Ayan, tutok-tutok na. So yun, pag is, yun ang unang titirahin. Ako, sa amin, sa Cagayan de Oro, may EDCA site kami doon, yung Lumbia Air Base. Delikado rin kami sa Cagayan de Oro, tatamaan din kami. Kaya lang, relax lang tayo. Di ba nagdarasal tayo? Let's believe that God will intervene at iligtas tayo sa kapahamakan. Okay? Answered prayers. Yung na-vlog ko ng the other day na pag si Donald Trump ang manalong presidente sa US by November, nako, ligtas na po tayo, magkakaroon na ng world peace. Kaya lang ito, girian lang muna. I believe ang China nagmamasid din sa US election. Once nga nanalo si President Trump, alam nila medyo magbabago ang ihip ng hangin sa Pilipinas kasi ang atin lang masyado nang dumikit kay Biden. Itong si Biden mahilig sa giyera. Si Trump, world peace ang gusto niya. Make America great again ang gusto niya. Kaya sana hindi totoo itong mga sinasabi ni Senator Amy, but let's keep on praying mga kaibigan.